May 3, taong 2007. Merong isang batang babaeng nagngangalang si Madeleine McCann mula Rothley ang nagbabakasyon kasama ang kanyang buong pamilya sa Ocean Club sa Praia de Luz, Portugal. Ngayon, itong kanyang mga magulang, syempre like all parents, kailangan rin naman nila ng sarili nilang time para makapagpahinga. Napapagod din naman ng mga magulang after all. So nung nandoon sila sa Praia de Luz, they took the time para kahit sandali lang nakakapag-dinner sila kasama yung mga kaibigan nila doon din mismo sa bakasyon na yon. Naiwan yung kanilang 3 anak kung saan yung apartment nila natutulog. Si Madeleine yung panganay. At meron pang 2 bunsong babae at lalaki. Kambal kasi sila. Hindi naman sila iniwan ng basta-basta lang. Ayon sa mga report, nagkaroon sila ng sistema kung saan paulit-ulit nilang chinecheck ang kanilang mga anak para siguraduhin na ayos ang mga bata. Also, 100 yards lang naman daw yung kanilang apartment papunta doon sa restaurant kung saan kumakain ang mga magulang. So dumating ang kinagabihan, kumakain sila, chinecheck nila yung mga bata. Okay, nandito si kambal number 1, check. Si kambal number 2, check. Pero teka, bakit biglang nakabukas ang lahat? Pintuan, bintana, parang nawawala din si Madeleine. Hinahanap nila dun sa apartment. Madeleine, anak! Hanggang sa parang walang sumasagot. Kahit anong halughog ang gawin sa apartment, wala talaga. Ang tanong ngayon na gusto kong pag-isipan nyo habang pinanonood ang kwentong to, mahahanap pa kaya si Madeleine? Saan kaya siya nagpunta o dinala? Ano nga kaya ang nangyari noong gabi ng May 3, 2007? Gusto ko, the 30s, ihanda ninyo ang inyong mga puso sa kwentong to. Pagdating po talaga sa mga bata, sa mga baby, tayong mga Pilipino, especially mga kuya, mga ate, lalong-lalo na mga magulang, nakakapraning po talaga makarinig ng mga ganitong klase ng mga kwento. So may malaking chance na baka damdamin nyo ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Sa totoo lang, marami pong nagsasabi na ang kwentong ito raw ay ang most heavily reported missing person case in modern history. Napakaraming iba't ibang klase ng anggulo. At nung nag-check po ako sa YouTube, mayroong mga nag-a-upload na may bagong update. Isang araw, isang linggo nakakalipas, kung saan iba-iba yung mga teorya. At tandaan po natin na 18 years ago na ito. Bakit kaya at ano yung mga circumstances sa kwentong ito at ganun na lang mag-react ang mga tao? Tignan nyong maigi ang mga bata sa inyong pamilya. Yakapin sila ng mahigpit, saka kayo makinig sa akin. Ang kwento natin ngayong gabi ay ang mysterious disappearance of Madeleine McCann. Last night the family emerged to make a brief appeal for help from the public. Mrs. McCann clutched a child's toy while her husband spoke. Words cannot describe the anguish and despair that we are feeling as the parents of our beautiful daughter Madeleine. We request that anyone who may have any information related to Madeleine's disappearance, no matter how trivial, contact the Portuguese police and help us get her back safely. Please, if you have Madeleine, let her come home to her mummy, daddy, brother and sister. Mahaba at komprehensibo ang buong kasong ito. At may mga importanteng karakter na kailangan nating kilalanin upang maintindihan ng kabuuan ang kwento. Uunahin natin ito sa batang hahanapin natin sa episode natin ngayong gabi, si Madeleine McCann. Mga larawan pa lang, nakakaawa na po talaga siya. Lalo na pag tititigan mo yung mga mata, bland yung buhok, malamanika itong batang ito. Cute na cute. Sinasabi na si Madeleine ay pinanganak daw noong May 12, 2003, which means that she was almost 4 years old nung mawala ito noong gabi ng May 3, 2007. 9 days ni hindi pa po siya nakaabot sa kanyang birthday. Si Kate
and Jerry McCann. Sila yung mga magulang ni Madeline at ng kambal. Pareho sila mga physicians at sila ay Roman Catholics. Si Kate Mary McCann ay umattend sa All Saints School in Anfield at graduate noong 1992 ng medisina sa University of Dundee. Nagpa-practice rin ito ng obstetrics at gynecology, anesthetics at kinalaunan, nag-general practice ito. Si Gerald Patrick McCann naman ay yung ama na nagtapos sa University of Glasgow ng Physiology at Sports Science. Nag-qualify ito sa medicine at nakakuha rin ng MD sa Glasgow. 1993, sinasabing unang nagkita ang mag-asawa. Dito nag-umpisa yung kanilang love story kung saan 5 years later, 1998, kinasal sila. At alam din natin na bukod kay Madeline, may anak pa silang kambal, which is nabanggit naman na natin kanina. Ibinibigay ko sa inyo yung detalye ng kanilang mga magulang dahil, spoiler alert nga, isa rin sila sa mga magiging suspect sa kwentong ito. Although walang proof, but by giving their background, I would want you to think, anong meron sa mag-asawang mukhang successful naman, diba? Sa buhay, mukhang mapera naman sila. At bakit paghihinalaan sila ng mga tao? Ano kaya ang maaaring posibleng motibo kung sila man ang totoong dahilan ng pagkawala ng bata? Panibagong karakter, ang Tapas 7. Sa buong paghahanap po sa mga bata, yung Tapas 7 yung ipapangalan ng media sa mga kaibigan ng mga Cans na sina Kate at Jerry. So sila yung mga adults na kasama ng mga McCanns na nagbabakasyon at kumakain gabi-gabi. Kabilang sa Tapas 7, sina David at Fiona Payne na kaibigan ng mga McCann, si Diane Webster, ina ni Fiona Payne, sina Matthew at Rachel Oldfield, kaibigan na rin nila, at ang huli ay sina Russell O'Brien at Jane Tanner. Gusto ko po na tignan nyo maigi si Jane Tanner. Babalikan natin siya mamaya. Tapas 7, yung tawag sa kanila, dahil nung buong stay po nila doon sa Praia de Luz, sa Tapas Restaurant sila kumakain gabi-gabi. Magkakaroon ng papel ang grupong ito sa magiging isa sa mga most discussed na aspeto po ng kasong ito. But more on this later. For now, isave muna natin sa utak natin ang Tapas 7, si Jane Tanner, ang Tapas Restaurant, at silipin muna natin kung saan nangyari ang lahat. The Resort. April 27, 2007, nang dumating yung mga McCanns at Tapas 7 para sa kanilang 7-night spring break sa Praia de Luz. May populasyon lang ito na 1,000 at the time. Hindi ko na po alam sa ngayon. At kilala ito bilang Little Britain. Dahil sa dami ng mga British homeowners at mga tinatawag na holiday makers dito. Nakabook sila sa British Holiday Company na Mark Warner Limited. At nag-i-stay sila dito sa, ito yung kanilang apartment ng mga McCanns. 5A Rua Dr. Agostinho da Silva. Doon sila sa room 5A. Makikita natin sa larawang ito ang buong layout po ng resort o bakasyunan na ito. Kung saan makikita natin yung room 5A nga na isang 2-bedroom ground floor apartment. Nasa sahig lang po siya. Katabi lang din ng mga Tapas 7 sa mga room na 5B, 5C at 5D. The Disappearance of Madeline McCann. Ngayon na alam na natin ang lahat ng kabilang sa kwentong ito, sisilipin natin yung kabuuan ng araw bago mawala si Madeline. Thursday, May 3, 2007. Basically, ito na yung last day nung buong araw nila. 6th day siya, pero parang last day na rin kasi yung 7th day is basically gigising lang sila para umalis eh. So alam niyo na kung last day niyo na, no, na pwede kayo magpuyat, mag-party-party, sasagarin ng mga magulang. Nung araw daw na ito, nagtanong si Madeline, bakit hindi kayo pumunta nung umiyak kami ng kapatid ko kagabi? Nung araw na yon, parang wala lang daw to sa mga magulang. Hindi nila masyadong pinansin. Baka akala umiiyak lang, naalipungatan lang, baka natatakot lang sa multo. Pero nung nawala itong si Madeline nilook back nila, meron kaya ibig sabihin itong sinasabi ni Madeline? Sabi rin kasi ni Kate McCann na meron daw silang napansin na stain doon sa pajama ni Madeline.
Pero kung saan ito galing, syempre hindi na nila masususi dahil hindi na po nahanap itong si Madeline. Noong umaga, naglalaro lang ang mga bata sa kids club ng resort. Nag-lunch din sila, saka nag-swimming sa pool. Ang kahuli-hulihan pong photograph ni Madeline ay nakunan noong 2:29 ng hapon, kung saan nakaupo ito sa pool kasama yung tatay niya at kapatid nitong babae na 2 years old lamang. Alas 6 nung araw na yun, binalik na sila magkakapatid doon sa room 5A at bandang alas 7 nakapag-ayos na sila, pinatulog na rin sila. Sabi sa mga reports na si Madeline ay iniwang natutulog na nakasuot ng isang short-sleeved pink and white Marks and Spencer's na Eeyore pajamas. Yung character sa Winnie the Pooh. 8:30 p.m. po sila nakabook, yung mga McCanns at ang Tapas 7 doon sa Tapas Restaurant. Kaya pinatulog na rin nila yung mga bata. So iniwan na nila, hinele na, okay na lahat. Eto na pala yung kahuli-hulihang beses na makikita ng mga McCanns ang anak nila na si Madeline. Sumapit po yung 10 p.m. Nag-e-enjoy yung mga magulang. Chinek ni Kate McCann ang mga bata kung saan yung kambal na nga lang yung nakita nila. Nakabukas daw lahat. Pinto, nung CR, bintana. Nagtatatakbo si Kate McCann pabalik sa restaurant habang sumisigaw ng, "Nawawala si Madeline! Nawawala si Madeline! May kumuha sa kanya!" Kung bakit niya nasabi na may kumuha kay Madeline, siguro dahil nakabukas lahat. At doon na mag-uumpisa ang nakakahilo, nakakalito, at napakahabang paghahanap sa batang babae. Pero marami pa pong malalaman sa mga eksena bago yung pagkawala na yan. Nasisilipin natin lahat maya-maya lamang. The search for Madeline McCann. 10:10. Humingi ng tulong si Jerry kay Matthew Oldfield para magsabi na sa reception daw na tawagin na yung mga kapulisan. Which, 20 minutes later, na-activate yung missing child protocol noong Praia de Luz. At sa pagtawag nila ng pulis, pati yung buong 60 na staff po at mga guests doon sa apartment complex, nagsipaghanap na po kay Madeline. At tumagal ito buong gabi hanggang sa lumabas na yung araw, hinahanap pa rin nila. Pero hindi pa dito nagtatapos lahat kasi lumawak yung paghahanap nila mula doon sa apartment complex. Sabi nila na buong gabing yun, kahit sa ang sulok ka daw pumunta doon sa Praia de Luz, may maririnig kang sumisigaw ng, "Madeline! Madeline!" Talagang naghahanap lahat. Pati yung mga border police, mga airport staff, inalerto. At umabot sa daan-daan yung mga volunteers na tumulong maghanap sa bata. Sa mga susunod na araw, so habang nangyayari po itong paghahanap, napakarami pong mga searches na naganap. Years, 5 years, 10 years, hanggang kayo. May mga searches pa rin po akong nakikita. Anyway, syempre sa background po, habang naghahanap yung mga tao, yung mga nakikinig sa kwentong to, nag-iisip, nagfo-formulate sila ng kanilang mga teorya kung ano ba yung nangyari kay Madeline. Ano sa tingin nyo yung pinaka-posible dito sa mga teoryang babanggitin ko? Teorya lang po lahat ng to. Dahil wala sa kahit anong mga ito ang mapapatunayan, pero may mga pangilan-ngilang mga detalye na mapapaisip ko, baka yun yung nangyari. Theory number 1, accidental death and cover-up. Sabi ko nga sa inyo, na yung mga magulang ang isa sa mga suspect dito. Ang former police chief ng Portugal na si Goncalo Amaral ay nagkiklaim na si Maddie ay namatay doon sa apartment, sa flat. At yung mga magulang niya, pinepeke daw ang pagkidnap dito para i-cover up ang pangyayari. May mga nakikita po ako video sa YouTube na pinapakita, very recent videos na pinapatunayan ito. Hindi ko na po nakalkal yung mga part na yun, kasi sobrang haba po talaga ng mga teorya sa kwentong ito. Ang layo po ng tinalon, di ba? But it is possible, in fact, at the time, sila yung kinoconsider na arguidos, or in English, formal suspects, as in formal na pinagsususpetsahan po sila, which was later removed. Mahabang kwento rin, pero sabi nung isang article, Madeline McCann's parents have not been ruled innocent. Hindi pa rin po sila inosente. Walang patunay na ginawa nila, syempre, pero wala ring patunay na hindi nila ginawa.
So mapapraning ka talaga. Itong si Chief Amaral po, siya kasi yung nag-lead nung unang search, nung nawala si Madeline. At kiniklaim niya yung involvement ng mga magulang ni Madeline over the basis sa interpretasyon daw ng British DNA analysis. May mga nakuha sila dyan. But this wasn't enough to prove na yung mga magulang talaga. Ang gulo, di ba? Napakahaba po talagang. Kaya napakahaba ng episode din natin ngayon kasi miski ako, gulong-gulo po sa nangyayari. Theory number 2, the Tanner sightings. May mga sightings po na makikita dito na pag-uusapan din natin Mga tao na pagsususpetsahan na maaaring kumuha kay Madeline. So May 26, 2003, merong isa sa mga Tapas 7 na nagsasabi, ito yung binanggit ko kanina, meron daw isang kahina-hinalang lalaki ang nakita noong gabi kung saan nawala si Madeline. Sabi nito, yung lalaki, alam nyo parang may bit-bit na bata. Emphasis sa salitang parang Ang claim na ito ay galing kay Jane Tanner na nabanggit ko kanina. At naging importanteng detalye ito nung mga unang parte ng investigation. 18 years tong investigation na to Unang parts pa lang tong kinukwento ko. Ito yung artist impression ng isang lalaki na nakita raw ni Jane Tanner. Ito na kaya ang kumuha kay Madeline? Magulo, di ba? Kasi 9 p.m. nung gabing yun, 30 minutes after nung booking nila nung 8:30, bumalik daw sa apartment si Jane Tanner. Siyempre, i-check niya rin yung sarili niyang anak. May nakakwentuhan daw to habang naglalakad doon na isang Briton, yung mga holiday makers na tinatawag. However paghihinalaan din si Jane. Kasi nung tinanong yung Briton na yon, sinabi niya, wala naman po ako nakaalala na nakausap ko si Jane Tanner. May ganong aspect na naman yung case. Nagsisinungaling ba si Jane? Suspect rin ba siya dito? Walang nangyari dito sa sinasabi ko sa inyo. Wala na patunayan. Anyway, around 9:15, nakita niya na nga daw itong lalaki na may dalang bata na hindi ganun kalayo kung saan natutulog si Madeline. Paalis yung direksyon. No? Hindi naman sinabing galing mismo sa apartment 5A, pero yung direksyon niya paalis sa 5A. Medyo parehas din yung description nito dun sa batang nakita kasi naka-light color daw na pink pajamas at may floral pattern. However, sabi ng mga kapulisan na ang buong sighting na ito ay isa lamang daw red herring, pampagulo. Dahil fast forward to October 2013, isang dekada ang makalipas, di ba? Na-identify itong British holiday maker na ito at pabalik lang daw ito mula sa kanyang apartment, parang apartment kasama yung anak niya mula sa Ocean Club. So I think it is safe to say na pwede na natin i-cross out itong nakita ni Tanner. Pero somehow, may mga nag-iisip na baka ginugulo lang ni Jane Tanner yung nangyayari. Ang dami po talagang teorya. Meron din kasing mga pulis po na hindi naniniwala sa kanya. But again, walang napatunayan na nagsisinungaling. Theory number 3, isa pang sightings. The Smith sightings na nakikita ko, sinusuri pa rin siya. Bukod sa lalaking tinuro po ni Jane, meron pang isang lalaking nakita na may bit-bit din na bata, which is ayon sa mga report na mag-asawang Martin at Mary Smith na mga bakasyonista rin. Sila daw yun. Same description rin, nakapajama rin yung bata, but spoiler alert, wala na namang patunay. Pero, matagal siyang pinag-usapan at nag-release pa sila ng mga e-fit images na tinatawag o yun pang mga computer-generated na imahe ng mga kriminal na ginagawa ayon sa mga description ng mga witness. So, titigan yung maigi. Yan na kaya yung kumuha kay Madeline. Itong dalawang ito yung major theories habang hinahanap po si Madeline. At sinabi ko sa inyo to kasi importante to sa konteksto ng kwento na habang hinahanap po ng mga magulang ang bata, ay aware po sila, ang Tapas 7, na suspect sila. So, hindi mo alam kung sino yung nagsasabi ng totoo at hindi. Ang tanong ngayon, meron bang guilty sa mga magulang? Meron din bang guilty sa Tapas 7? Yan mismo ang tanong ng mga tao habang pinanunood ang bawat reaction po nila. At yung mga kwento ko kanina, babalikan pa ulit natin sila mamaya. May mga maa-uncover pa doon sa eksena na yun sa pag-check-check ng mga bata.
Meron pa. Kayo na po ang bahalang humusga ha. Theory number 4, wandering. Lililikot yung bata. Naglalalakad yung bata. Dahil nga bata siya. Maaari ay nagpunta ito sa kung saan. Lumabas ng apartment at kung saan na napunta. Marami yung nagti-theorize na baka may kumuha dito and most likely daw isang file. But teorya lang ito ha. However, bakit nagkaroon ng ganitong teorya? Around 9:30 kasi, i-check daw dapat ni Kate yung mga anak niya. Pero si Matthew Oldfield, yung tinawagan para tawagin yung mga pulis, isa sa tapas 7, sabi niya, ako nang bahala. Sige na, dadaan din naman ako eh. Check niya rin kasi yung mga anak niya. Katabi lang naman yung 5A. Pagtapos niyang i-check yung mga anak niya, pumunta na siya doon sa 5A. Napansin niya na may kakaiba. Yung bedroom door daw ng mga McCann, parang nakabukas daw. Pero dahil wala naman daw, parang weird nga eh, parang may kakaiba pero parang wala naman daw kakaiba, hindi na niya pinasok yung loob ng kwarto mismo. Which is, dahilan na naman para paghinalaan at pag-isipan itong tapas 7 or ito si Matthew. Pinaghihinalaan din po siya ng mga pulis dahil una, bakit nag-offer daw siya na i-check? Pangalawa, nakita niya na palang nakabukas, bakit hindi niya tinignan yung bata? Diba? Ano yun? Nakita mo bukas? Ayun nga yung point, kaya ka nag-check, diba? May hinala rin at the time ang mga pulis na iniabot daw nito si Madeline sa kung sino doon sa window kasi nakabukas din daw yung window eh. So it's either nakawala si Madeline or kasabwat itong si Matthew. But again, sa 10 beses na sasabihin ko, wala na namang konkretong patunay. So, pupuntahan natin yung timeline ng buong paghahanap. The timeline, May 12, 2003. So, dito na naging laman ng mga interviews, yung mag-asawang McCann, kung saan sinasabi nila na grabe daw yung pain nila. Lahat naman ng magulang, ganun yung magiging sagot. Dito rin sinasabi ng Portugal Police na naniniwala pa sila na may kumuha doon sa bata at buhay pa daw sa Portugal. Base na rin sa isang teoryang binanggit ko nga kanina. June 2003, dito medyo naging weird yung kaso kasi sabi ng Portugal Police na merong mga forensic clues ang maaaring sinira o nasira dahil hindi raw naproteksyonan ng maigi. So may something po na nangyayari dito. Ako teorya ko lang to, pero merong isang nagsisinungaling sa lahat ng to. Sa pulis, sa Tapas 7, sa mga McCann. Naniniwala po ako. Hindi ko rin mapapatunayan, pero naniniwala ako meron eh. July 2003, 2 months na yung paghahanap. Nagpadala na rin daw yung mga British police ng mga sniffer dogs para mag-assist sa investigasyon. In-inspection na rin yung mga apartment ng mga McCann, pati mga rental cars. Tinignan na lahat, pero wala pa rin. August 2003, exactly 100 days daw matapos yung misteryosong pagkawala ni Madeline, yung mga investigador, ina-acknowledge na nila nung panahon na to, no? Sabi nila, mukhang hindi na po nating matatagpo ang buhay si Madeline. Pero kung sa tingin ninyo, dito na magtatapos yung lahat, nagkakamali kayo. It gets even weirder from here. Meron na naman tayong babalikan sa mga teorya. Paikot-ikot po yung kwento. Ang gulo-gulo po talaga. The Jerry McCann video. At this point, nagiging media circus na ang buong paghahanap kay Madeline. Actually, from the very beginning, media circus na siya. To the point na parang pinagkakakitaan na lang ito. Umamin si Jerry na minamarket niya si Madeline sa media para hindi ito mawala sa public eye. Which in turn, nagkaroon ng domino effect. Ginagamit na rin si Madeline ng mga newspapers para kumita ng pera sa mga interviews para dumami yung mga manunood. Which is effective naman kasi hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin si Madeline. Ang mga McCanns nag-set up rin ng Madeline's Fund, Leaving No Stone Unturned Limited, para raw mag-raise ng pera at awareness. Nakatanggap ito ng napakaraming pera sa buong mundo at mula sa mga kilalang donors katulad na lang nila J.K. Rowling at Simon Cowell, mga sikat. Nagkaroon din ng libro si Kate McCann na may pangalang Madeline. November 2007, biglang nag-post si Jerry McCann ng isang footage. Dito sinasabi niya na meron daw isang predator ang nanunood sa pamilya niya. Ilang araw bago mawala si Madeline.
Meron daw mga puno malapit sa apartment nila kung saan sinasabi niyang maaari may nagtatago dito at pinanonood sila mula sa kapunuan. Naniniwala raw siya na tinarget si Madeline. Binabantayan, parang galon. Hinihintay lang silang makaalis bago ito kunin, to which nung umalis sila, kinuha. But again, no proof. At bakit sila umalis kung alam niya palang may nanonood sa kanila, diba? Ang gulo ng sinasabi ng lahat, sa totoo lang. The aftermath. Dumating ang mahabang panahon, taon na rin ang nakalipas at dahil walang kahit anong pruweba, unti-unti na ring nababawasan sa media ang paghahanap kay Madeline. Although marami pa rin, pero nababawasan. 2008, nag-submit na ng huling report ang Portuguese police sa kaso at officially ay shelved na ito. Ibig sabihin, sinantabi na kung saan tinanggal na rin ang pagiging arguido o suspect na mag-asawa. Wala naman kasi napatunayan eh. Sa puntong ito, ang tanging nagawa na lang ng mag-asawa ay humingi ng panalangin sa lahat. Pero nagkaroon din sila ng sarili nilang mga private investigators na nagpatuloy sa kaso. Bandang 2009, nag-release sila ng imahe kung ano na raw yung maaaring itsura ni Madeline. At the time, 6 years old na dapat siya. March 2010, galit na galit ang mga McCanns at kinukutya ang mga kapulisan sa Portugal at UK dahil hindi sila actively naghahanap daw sa anak nila. In her words, for a very long time. 2014, nagkaroon pa ng mga bagong witnesses, mga bagong suspects, and even new searches sa Praia de Luz. Yung mga larawan po yan, makikita natin na hinahanap yung scrubland na malapit kung saan nawala si Madeline. However, kahit tinatanong itong mga bagong suspect, walang development lahat. Kumbaga, dead end po. 2015, sinabi ng British government na ang investigasyon nila para sa kasong to ay sumobra na ng 10 million pounds. Ang laking pera, di ba? But merong isa pang pag-uusapan. The final suspect, June 2020. Pandemic na. Nireveal ng mga kapulisan na may isang 43 years old na German prisoner na nagngangalang Christian ang isa ng suspect. Classify ng mga German investigators ito bilang isang murder inquiry. Mukhang pinatay daw itong si Madeline. At ina-assume na nga nila na wala ng buhay si Madeline. Sabi ng mga McCann, syempre, gusto nilang makitang buhay yung anak nila pero kung ano man yung kalalabasan, gusto na lang nilang magkaroon ng kapayapaan. Kumaga maklose na lang itong chapter na ng buhay nila. April 2022, opisyal nang naging suspect itong German na nabanggit kanina. Pero wala pa ring formal na pag-release sa buong pagkakakilanlan niya. And at that point, kasalukuyan siyang nakakulong dahil may sexually assault po siya na isang nakakatandang Amerikana doon din sa Praia de Luz. So may dahilan para paghinalaan po siya. That was in 2005. Dito kasi siya nakatira noong mga panahon na nawala itong si Madeline. Madeline in 2025. Sa ngayon na, no? Which is 18 years mula nung unang hanapin si Madeline. Ibig sabihin na kung sakali, 21 years old na dapat siya. Pero hindi pa rin matatapos ang paghahanap. April 2025, nag-approve pa ang UK government ng dagdag na 100,000 pounds para sa mga detectives na nag-iimbestiga sa pagkawala ni Madeline. Ang mga McCann hindi pa rin nagpapatinag at hinahanap pa rin ang kanilang anak na may buong determinasyon. Although medyo skeptic ako sa kanila, feeling ko baka may something sila. Anyway, kasabay po ng buwan na yan, napag-alaman ng mga kapulisan na ang huling suspect na nabanggit, kanina yung German na sinasabi ko, makakalaya na daw pala sa kulungan early 2026. So, kailangan nilang bilisan. Hay! Grabe! Sa totoo lang po, habang binabasa at sinusulat ko yung kwentong to, napagod po talaga ako. Napagod talaga siya. Paano pa kaya yung mga magulang ni Madeline? Di ba? Nakuha ko po kasi itong kwentong to sa isang threadist natin na nag-message sa akin sa Instagram. Sabi niya, Kuya Clara, itong case na to, ka-questionin mo talaga. At sure daw siya na baka umabot pa ng 1 hour itong video. Hindi naman po tayo umabot ng 1 hour, but she was right. Ito na ata yung pinakamahabang episode natin. Usually, di ba parang 20 plus? Pero nung inaano ko kasi parang hindi talaga sapat para makover lahat. Kailangan talaga nating dagdagan
So habang sinusulat ko po itong episode na to, talagang naglalaro yung utak ko. Napakarami kong sariling conspiracy theories. May kumuha ba talaga kay Madeline? What if nakalabas lang talaga siya? Napanood nyo ba yung palabas na Baby's Day Out? Ayun, di ba nakawala lang yung bata kung saan na nakapunta? What if namatay siya sa kung saang basurahan? Tapos wala na nakakita sa kanya. Di ba? Pero hindi rin mawala sa isip ko yung magulang. Tsaka yung Tapas 7. Yung mga pulis na rin yung nagsasabi na may kinalaman sila. Honestly, nandun din yung loob ko. Hindi ko mapapatunayan syempre at hindi naman natin sinasabi na sila talaga yung gumawa ng krimen. Pero yun yung hinala ko. What if totoo na cover up lang talaga ito? What if isa lang talaga sa kanila yung pumatay kay Madeline? Kung totoo, saan kaya nila nilagay yung bangkay? At kung totoo, bakit kaya pinatay o winala si Madeline? Binenta ba siya? Pinamigay sa kung saan? This leads me to the very last question inside my head. Tatanungin ko kayo Imagine ninyo, ngayon, pipikit kayo. Imagine ninyo kayo si Madeline nung araw na yon at papunta tayo sa araw na to, 2025. Buhay ka man o patay ka. Kung nakapikit ka at bigla mong bubuksan ang iyong mga mata, Madeline, nasan ka? Ano yung nakikita mo? May mga kasama ka bang ibang pamilya? Nasa sindikato ka ba? O nakabaon ka sa ilalim ng lupa? Nasa kalye ka ba? Isa ka bang orphan? Kung saan hindi mo kilala ang iyong totoong sarili. Lalo na kung saan ka nang galing dahil napakabata mo pa nung mawala ka. O baka naman nasa isa kang liblib na lugar. Isang bangkay kung saan kahit kailan wala nang makakaalam kung nasaan ka. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam ang buong katotohanan sa pagkawala ni Madeleine McCann. Maraming teorya, maraming tanong, pero halos walang sagot. Isa lang ang malinaw sa kwentong ito, na kapag ang isang bata po ang nawala, hindi lang yung pamilya ang apektado, buong mundo nangingialam. Paalala ito sa atin na ang pagiging magulang o pagiging kapitbahay ay may kasamang malaking responsibilidad na bantayan natin at pangalagaan natin ang mga supling. Dahil minsan po, sa iisang iglap lamang, malingat ka lang, pwedeng magbago ang lahat. Pwede nila ikamatay, pwede nila ikapahamak, pwede silang madisgrasya. Sa pagkawala ni Madeline, naiwan ang tanong, sino ba talaga ang mga dapat nating pagkatiwalaan? Gusto ko lang magpasalamat po sa nag-request sa atin ito. Bigay lang po natin yung screenshot. Ayan, thank you. Napakaganda ng kwento natin. So sa mga gusto pong mag-request din, mag-like, subscribe at notification bell kayo at makikifollow na lang po ako sa TikTok, especially sa Instagram. Doon po ako nagbabasa ng mga komento. Hindi man po ako mag-reply sa inyo, binabasa ko po lahat yan. So ito na yung ating question of the day. Naniniwala ba kayo na may alam ang mga magulang ni Madeline at ang Tapas 7 kung ano yung totoong nangyari sa kanya? Sa tingin mo, nasaan ang katawan ni Madeline ngayon? I-comment mo sa ilalim. So yun lamang po, si Clara III at ito ang aking kwento. And detectives have been searching for a blue tennis bag that went missing from the McCann's holiday apartment. The bag belonged to Jerry McCann. He'd been playing tennis in the hours before his daughter vanished. Did you kill your daughter? No, that's an emphatic no. I mean, the ludicrous thing is what's been purported from Portugal is that Madeleine died in the apartment by an accident and we hid her body. Well, when did she have the accident and died? Because the only time she was left unattended was when we were at dinner. So if she died then, how could we have disposed or hidden her body, when there was an immediate threat? It's just nonsense. So, and if she died when we were in the apartment or fell and did, why would we cover that up? Last night, the family emerged to make a brief appeal for help from the public. Mrs. McCann clutched a child's toy while her husband spoke.
Words cannot describe the anguish and despair that we are feeling as the parents of our beautiful daughter Madeleine. We request that anyone who may have any information related to Madeleine's disappearance, no matter how trivial, contact the Portuguese police and help us get her back safely. Please, if you have Madeleine, let her come home to her mummy, daddy, brother and sister.